So ito mga katiyats, pinuntahan natin yung isang area na kung saan mayroong nakaukit na 24 bars sa bato. So 24 bars yung nakaukit. So ang puruma niya ay liter talaga. Maliit lang siya. So ito ay nakita nila noong matagal na yung panahon na yun. I think mga ano pa daw to, mga sobrang tagal na. So wala pa silang gamit noon. So hindi nila ma-point out kung saan nga ba nakalagay kasi wala pa silang gamit. So ngayon binalikan namin para tingnan at hanapin kung saan nga ba ito nakalagay. So napakahirap i-locate ka TH kasi napakadaming damo. Tag-ulan na kasi. Mas maganda itong hanapin kung tag-init kasi patay yung lahat ng mga damo. So dito, pag-locate namin, sabi ni Katiets, nandito lang daw yun sa may bato na ito. Pero pagtingin namin, wala naman. So sabi niya, hindi may kalakihan. Okay, so maliit lamang, 24 bars yung nakaukit. So, nanap namin, baka makita namin. Wala kaming nakita dito sa part na ito. Punta kami sa kabila. So, mas maganda talaga mag-locate ka TH. So, ganito ka TH, magandang idea sana nito is linisan yung buong paligid. Okay, so one by one yung mga bato. Kasi dito lang talaga mismo daw. Yung ano na yun, yung sign na yun. So, napakaganda na 24 bars. Hindi yan mga nature. Okay, so yan yung mga man-made. Isa yan sa mga sign na positive markings. Kasi inukit na talaga sa bato kung ilang barita ba yung nakalagay. 24. So meaning, merong 24 bars na nakalagay dito. So, sobrang dami na yan, katiyats. Kapag 24 bars. Ito, katiyats, meron ito nakita ng mga legit markers. Yan o. Ito ay mga supporting sign. So, tansyan ko dyan yung nakalagay. Or dyan, ito yung pinaka-dig spot. Pero hindi namin mahanap kung saan ba yung nakalagay yung 24 bars. Kasi ang area na ito ay sobrang layo. Okay, so kapag pupunta ka dito, halimbawa, mag-start kayo maglakad ng 8 AM kasi hindi ito makapasok yung mga sasakyan dito. Kasi masukal, bukid. Mag-start ka ng 8 AM and then aabot ka doon ng mga around 12 or 1 PM. So, sobrang layo talaga. Sobrang taas ng iyong lalakarin. So ngayon wala tayong dalang ng mga gamit na halimbawa mga trapal kapag uulan, mayroon tayong masilungan, so wala tayong dalang gamit niyan. So ang ginawa namin dito, pang madalian lamang na exploration. Kung walang makita, punta sa ibang site doon sa aming target. Kasi tatlong target yung pupuntahan natin ngayon. Isa dito at isa doon sa may bato na parang tinakip. And then doon sa may puno na luma o yung pinakamatandang puno na sobrang laki. Okay, so yun yung target natin dito makita. So malayo pa yun. Galing dito. So ito dinaanan lang namin, baka makita namin yung 24 bars. Kasi nakita nila ito ni Katiats noong dekada 90 siguro. Kasi nag-i-explore na sila noon. Okay, so baka sakali mayroon silang makita. So dito ay nagtyaga pa rin kami na hanapin dito sa area na ito yung 24 bars. So bihira lang talaga natin makikita yan mga katits. Yung 24 bars. I think based doon sa mga ibang area na pinuntahan natin, yung nakikita natin is mga ano lang yun, mga
symbols ng mga letters. Okay, hindi talaga siya literal na bars yung pinapahiwatig. Halimbawa doon, BFR B-72. Okay, ganun. Pero dito, iba. Bars talaga yung kanyang pinapahiwatig. So meaning, meron ditong nakabaon na 24 bars. So yan ay mga mga medium. Okay, ma-consider natin yan ng mga medium. Hindi natin yan ma-consider na giveaway kasi sobrang dami ng 24. Okay? Kapag bubuhatin mo, hindi mo yan kayang buhatin. Sobrang bigat niyan. So, ang mga medium deposit mga hunters, nagre-range yan around 40 to 50 meters. Okay? Medium. So, base yan doon sa mga area na nakuhaan. Okay, halimbawa, mga 24 bars, 15 bars, ganun yung mga nakuha. So, yung giveaway, nasa 4 to 5 meters. Okay, kung sa feet yan, nasa around 17 to 20 feet. Yan yung mga giveaway. Ang mga giveaway, mga gold coins, mga gamit na mga hapon na mga antique, mga gintong kutsara, gintong minsan gintong plato. Okay, ganun yan mga giveaway. Minsan mga bars, swerte talaga kapag bars yung makita na giveaway. 2 piraso o 3. Sobrang dami na yan, counters. Milyonaryo ka na kung makikita ka ng isa hanggang yan. So, di ba napakaganda. So, ito ay bibigay lamang doon sa mga taong may malinis na kalooban. Okay, so, ang area na ito mga ka-hunters ay isa talagang napakaganda kasi with history. Kasi ang naging history dito is naging last hideout. Halimbawa, yung na-occupy na yung kanilang mga kampo doon sa my cities. So, yung kanilang last hideout is sa bukid. So, silang lahat punta sa bukid, dala yung kanilang mga bars at mga mamamayang Pilipino yung kasama or inutusan na magbuhat at kasama din sa pagbaon. At din yung ilan isinama sa pagbaon. May ilan na nakaligtas. Halimbawa, yung mga taong mayroong mga yung tinatawag natin ng mga anting-anting. So, sila lang yung nakaligtas doon sa kamay ng mga Hapon. Hindi sila ginalaw. Nayaan lang sila na makalaya after maibaon. Kasi kadalasan yung mga taong involved doon sa pagbaon na yun ay isinama talaga sa pagbaon. Okay? Halimbawa, kung inutusan ka na magbaon, sasabihan ka na babantayan mo ba yung item na binaon dito. Pag sinabi mong oo, babarilin ka. So babantayan mo na yan hanggang sa magpakailanman. Okay, ganun yung ginawa dito. Kung kaya hindi talaga maiwasan na mayroong watcher or tagabantay. Kung kaya kailangan talaga yan ng mga rituals at paghingi doon sa nagpabantay. Hindi yan ganun kadali ka hunters. Kasi yung ilan ay sinubukang maghukay without doing some rituals. Nangyari, nakakaranas sila ng mga pananakit ng katawan. Biglang sasakit ng kanilang paa, yung kanilang mga binti,
Yung mangyayari, hindi na matutuloy yung pag-operation. Kasi meron na silang iniinda. And also, aside from that, meron din silang inilagay na mga traps or mga poisonous gas na hinalo sa lupa. Kaya para sa iba ay madali lang yung pag-treasure ay hindi mga katiyats. Napakaraming pagsubok yung inyong pagdadaanan, pagod at hirap. Minsan, hindi lahat jackpot. Kung kaya, yung ilan ay partial. Okay, yung partial meaning, hindi sure Subod na nga sa kilid. o hindi 100% na mayroong laman. Baka mayroon o baka wala. Okay, wala namang masama kung mag-explore. Okay? Ano pa supply dito ilang Nasa sa kailangan. inyo lang yan kung paano nyo i-implement yung mga basic treasure hunting rules Asa man ni supply tubig and mga equipments na Asa pwede ni nyo tulog gamitin. Nasa sa inyo na yan katiyats, okay? Ha? And also sa pag-decode, okay? There are many ways para mag-decode ng isang site. So, ganun lang mga Asa man katiyats ni at huwag supply niyong tubig kalimutang mag-follow sa ating page.